Hello, katoon maayo. Now let's talk about the theorems on infinite limits. So in this topic, we have two parts. Part 1, amo ni siya nga mga ini siya? Amo ni nga mga theorems ang dapat nimo nga ipatinan. And the part 2 is tanan nga theorems nga involve si E. Please do remember this, amo ni sila ang mga indeterminate forms. Meaning, kung imo i-substitute ang limit value, kag kun ang magwa is in indeterminate forms, therefore, kinanglan nimo i-manipulate ang aton nga function. Okay? So, ang mga determinate forms, are siya. The part 2, limits involving E, istoryahan ta pag na siya karon gaan ko na example, kinanglan mo lang ni siya nga sa uluhon man, you have no choice but to memorize this. So let's talk about this briefly. Sa infinite limits, may ara man ta ginatawag nga one-sided limits. And this one-sided limits, na-classify siya sa two. We have the right-hand limit and the left-hand limit. Mabalaan mo siya nga right-hand limit siya, kay ang values ng limits naton is positive. For example, ini, limits 1 over x raised to r as x approaches to 0, positive. And then, left-hand limit naman siya kung ang aton nga limit value is 0, negative. Ang buot silingon sang 0, positive, ang tanan nga value sang x naga-approach sa 0 halin sa right. So, 0.1, 0.01, 0.0001 siya. And the left-hand limit naman niya, 0, negative, meaning ang tanan nga x value nagapalapit sa 0 from the left side. So, negative 0.1, negative 0.01, negative 0.0001. So, patinan ta lang ni siya kay hapos lang na. Pag makita mo ang muni nga format, automatic kung positive 0 gani ang limit value, positive infinity ang answer. Diri naman kung tan-awon lang nimo ang exponent sang aton nga x, kung even siya, positive infinity. Kung odd naman, so negative infinity. So let's have example number 1. So we have here the limit of 1 over x raised to 9 as x approaches to positive 0. So this is a right-hand limit. Diba? Pag right-hand limit, hapos lang na siya. Kaya kung right-hand limit kani positive 0 plus, automatic that is positive infinity. How about this one? We have the limit of 1 over x to the power of 13 as x approaches to 0, negative. So, lantawon ta lang ang exponent sang aton nga denominator kung even or odd. Since this is odd, ang answer naton is negative infinity. Alright, so now let's try to apply the number 3 and number 4 theorems. Here, ari sila. Ari lang sila, gin-code ko, ginbutang ko sa corner. Upon looking sa aton nga problem, hindi na yun naton ma-apply ang aton nga theorems kay ang condition dapat isa ka constant sa numerator and x lang sa dalom. Kay kung aton na i-substitute ang x value, amo ni ang iya nga itsura. We have C, for example, we have here 1 and then i-substitute naton ang infinity raised to 1. As x approaches to infinity. So, ang 1 over infinity is determinate and it's equal to 0. So, ano ang aton himuon sinis aton nga problem? Lantawon naton ang denominator kung ano nga variable ang may pinakadako nga exponent. And then, amo na ang aton i-divide sa kada term. Kag kung ano ang gina-divide naton sa denominator, amo man ang himuon ta sa numerator. For example, mapilit tas ang variable sa denominator nga may pinakadako nga exponents. So, this is x. I-divide ta na siya sa kada term. Sang denominator kag numerator. Just like that. So, correct na siya kag ginabuhat na sa algebra. Di ka mo ma-overwhelm kay amo na ang pinakadasig nga pag-manipulate sang function sa limits. And then, ang himuon sina is aton lang man ni i-cancel out. Cancel out. Kay aton lang man nga gin-divide. Right? And ang bilin sini is 5 na lang.
and diri 2 na lang. Copy naton ang biyak nga side kay hindi pa naton ma-simplify. After nga nabuhat na naton na, di ba may makita na kamo nga pattern nga ini ang 4x kung ginbutangan ta ni limits, nagasunod na siya sa aton nga theorem. Kung naton ni i-distribute ang limits, this one may gina-follow na siya nga theorem kung inyo na dumduman sa aton mga topics, and then ini siya naga-follow na sa aton nga theorem number 3. So ini siya nga part is naga-follow na sa aton nga theorem nga ini. This is 5 and the limits of 4x is 0 since amo na ang ginhambal sa aton nga theorem number 3, and limit 2 is 2 and limit 3 over x is 0, which is equal to 5 over 2. Alright, so let's have example number 4. Let's find the limits of x minus 2 over x squared minus 3 as x approaches to positive infinity. Since ang value sang aton nga limit value is positive infinity, pwede gid naton i-apply karon ang theorem number 3. But for now, kinanglan naton danay nga i-manipulate to simplify our function para magamit naton si theorem number 3. Upon looking our problem, sa denominator, ang variable nga may pinakadako nga power is x squared. So, ato ni i-divide ang x squared sa kada terms sa denominator and sa kada terms sang numerator. Parehas sini. So, in this case, since gin-divide ta na siya, pwede ta na nato ni ma-cancel into 1. And this one, ang mabilin is 1 over x kay kundiin ang may pinakadako nga power dito na siya mabilin. Ini sa inyo pa lang paglantaw, no, may makita na ta nga pattern. So amo na lang na ang bilin kung aton i-distribute ang tanan nga limits sa kada term sang aton nga function, ini ho naga-follow na siya sa aton nga theorem number 3. I am sure this equates to 0. This one, may constant kita sa aton nga numerator, and ang x na bilin sa dalom bisan pila pa na iya nga exponent, basta x na lang ang sa dalom kag ang aton nga limit value is positive infinity, then this one equates to 0. Here, ang ma-apply naton nga theorem is the theorem sang limits of the constant. So kung ang limit sang constant, ang answer is also the constant, and this is 1. This one, we can apply the theorem number 3 again, and this equates to 0. Ang aton nga bilin is 0 minus 0 over 1 minus 0, which is equal to 0. Answer, example number 6, let's find the limit of 4z squared plus z6 over 1 minus 5z cubed as z approaches to the positive infinity. First thing aton himuon is to use algebra. We will factor out the denominator by dividing all the terms in the denominator sa variable nga may pinakataas nga power. And kung anong ginabuhat diri sa denominator is amo man ang buhaton naton sa numerator. So diri, kung lantawon mo ang denominator, ang variable diri is only z na may power nga 3. So, tanan nga terms ng denominator, i-divide naton by z cube. And i-divide man naton sa z cube ang tanan nga term nga ara sa numerator. Then, pwede na naton ma-simplify. Ini siya is 4. 4z na lang na di ang mabilin. Kaya kung i-divide naton ang variable, subtract naton ang exponent kag kung sino ang may pinakadako nga exponent data na ibilin ang variable. And this one, ang bilin na lang is z cube. This one, okay na ni siya. Pwede ta na ma-apply ang theorem number 3, and ini is 1. So, ang mabilin na lang sa aton sa sining equation is 4 over z plus z cube, 1 over z cube minus 5. So, hapos na siya kag kung aton i-distribute ang limit sa kada term, makita ta na kung ano nga theorem ang pwede naton gamiton sa kada term. So, ini nga term applies our theorem number 3 sa infinite limits. So, this equates to 0. Kay c
over x or basta isa lang ka variable. Same na siya nga format. This one, it equates to infinity. So, mayari man ni siya nga rule nga gina-follow kay kung ang aton nga z is aton i-substitute ang infinity dira. So, infinity to the power of 3. Right? Ang infinity to the power of 3, ang limit niya sina is infinity. Ari siya sa aton nga infinity to a positive power, so the answer is infinity. This is determinate form. So meaning ini siya is acceptable ni siya because this is determinate form. This one applies our theorem number 3 again. This equates to 0 and the limit of the constant is also the constant. So the answer is 5. Anyway, inigali ang isa ka rule to explain this term kung nga nag-infinity siya. So, ang nabili na lang sa aton nga equation is this one 0 plus positive infinity since nga positive ang aton value dere and 0 minus 5. Kung infinity gani aton numerator and over sa isang constant and positive divide negative, that is negative, so negative infinity ang aton nga answer. Part 2 is in the next video.